Kumusta po kayo? Ay to, at sinisipag na nga po uling mag voice over ang nanay nyo. Anyway, itong video na to ay continuation pa ng last post ko ng September 21. O diba, ang tagal, October na kaya ngayon. As a hands-on nanay, kahit na working mom tayo, syempre, kailangan talaga magising ng maaga para mag-asikaso ng ating mga estudyante. Eto nga, at tinutuloy ko pa rin yung kinocoveran ko ng mga notebook ni Kuya Will. Dahil kung naaalala nyo, dun sa last video ko nung September 21 nga, hindi ko nga natapos yung pagbabalot dahil hating gabi na nga nun. At syempre, galing pa sa trabaho, kaya hindi na nga mapigilan pa ang antok. At kung makikita nyo, yung damit ko nung pumasok ako sa trabaho, eto pa nga rin yung damit ko nung kinaumagahan, Diyos mio. Sorry na, hayaan nyo na, wala namang katabi Paminsan-minsan lang naman tataba rin magbihis. Ang importante, naka-toothbrush, nakahilamos at nakahugas nung ano. Tipid-tipid muna sa damit para less labahan, wala namang aamoy ng kilikili natin. Char. Anyway, hindi ko rin pala natapos yung pagbabalot ng notebook ni Kuya dito dahil kailangan ko na nga rin asikasuhin yung kanyang pambaon. Kaya sabi ko, next time ko na lang uli itutuloy yung pagbabalot ng kanyang notebook. At kung naalala nyo pa, yung last video ko ay nagmarinate nga ako ng karne ng pork. At yun nga yung ginawa kong ulam ni Kuya dahil yun ay inadobo ko. Pinrepare ko lang din tong pang-recess ni Kuya at meron niyang binigay yung madam namin na pipino at sinama ko nga yun sa baon niya. At tulad nga nun sa mga unang video ko, namimili na ako ng mga biskwit nila para pang isang linggo nga nilang pang-recess. Hindi ko na nga pala to ginisa, pinakuluan ko lang siya kasama ng marinate niya. After nito, ayos na nga yung pambaon ni Kuya, kaya eto't papasok na rin siya. Syempre, after makapasok ni Kuya, magse-cellphone muna ang nanay nyo. Char. Syempre, kailangan muna mag-asikaso dahil medyo marami nga yung gawain sa bahay. Inuna ko na nga pakainin itong aking mga duck. At habang nagpapakain nga ako, napansin ko yung isa kong duck na lalaki ay nako, na-deads na. Hindi ko na kasi sila masyadong namamonitor at si Kuya Wilt nga yung nakatoka sa kanila. Gawa ng meron na nga akong trabaho, kaya ayan, hindi ko nga alam kung ano yung dahilan ng kanyang kinatigok. Diyos mio. Alam niyo mga nay, ibang-iba talaga kapag ka full-time sa bahay ka lang kaysa yung may work ka. Kasi pag full-time sa bahay ka, kapag napagod ka, pwede kang matulog. Pero kapag working mom ka, kahit pagod ka na sa trabaho at burnout ka na pagdating sa bahay, kailangan mo pa rin mag-asikaso ng mga junakis at mga gawain. Kaya ayun, pagod ka na, pagod ka pa. Anyway, nung nakita ko nga tong duck na to, tinapon ko nga siya dun sa may balon na basurahan namin. Medyo malayo naman yun sa bahay, kaya lang hindi ko na siya finilm kasi nga, wala lang, hindi ko lang gusto. Anyway, medyo maganda nga pala yung panahon ng araw na to, kaya kailangan samantalahin at kailangan sipagan ng nanay nyo. Kaya eto't kinuha ko na nga yung mga galon at timba para igiba na dun sa baba dahil may El Nino na nga sa bahay namin. Tuyong-tuyo na talaga yung mga timba at galon. Pati mga drum wala ng laman at kailangan ko pang maglaba, kaya yun, igib-igib ang person. After makapag-igib, dito naman nga diretso sa labahan. Kailangan ko talagang makapaglaba at least isa o dalawang timba bawat araw para kahit pa paano mabawasan yung aking tambak. Kailangan ko magawa yun bago mag-alas 11 dahil pagka alas 11 na magpe-prepare naman nga sa pagpasok ni Kuya Von ng alas 12. Buti na lang nung araw na to alauna yung pasok ko, kaya kahit papano nakapag-asikaso pa nga ako dito sa bahay. Yun lang talaga yung kinaganda kapag panghapon ng pasok ko kasi naaasikaso ko yung mga baon ng mga bata at nakakapag-asikaso rin ako ng iba pang gawain dito sa bahay. At fast forward na nga, eto't mag-aasikaso na nga rin ako ng pambaon ni Kuya Von dahil nung mga oras na to oras na nga rin ng kanyang pagpasok. Ito lang din yung gusto nila kasi nakakita sila ng iba't ibang klase ng mga biskwit at candy sa kanilang baon at dyan nga sila tuwan-tuwa. Anyway, nung araw na to hindi pa nga ako nakalaban ng uniform ni Kuya Bon gawa ng nung nakaraan linggo pang umaga yung schedule ko at hindi ko nga maisingit-singit ang paglaba, kaya ayan, at lunes na lunes nakapantalon si Kuya Bon ko. After makapasok ni Kuya Von, syempre ako naman ang nag-asikaso para sa pagpasok ko dahil alas 12 yung pasok ni Kuya Von at ako naman ay alauna. Malaking bagay nga rin na meron kaming service dahil kahit na nagbabayad ako weekly, malaking alwan nga rin dahil hindi ko na kinakailangan pang maghagilap ng pamasahe ko araw-araw. Today nga pala kasama ko na yung tita ko sa work. Nangailangan kasi ng isa pang tao, kaya naman naisip ko na i-recruit nga yung aking tita. Kaya eto't hindi maglalakad ang nanay nyo dahil meron nga silang service. Pero hindi ako diretso nagpahatid sa bahay dahil dadaan pa ako sa may tindahan para bumili ng pambaon ni Kuya Will kinabukasan. Hindi na rin ako nagpaantay dahil sabi ko malapit lang naman, kaya maglalakad na nga lang din ako pauwi sa bahay. Hotdog na nga lang yung binili kong ulam ni Kuya Will at namili na lang din ako ng bareta dahil nga panghapon yung schedule ko, kaya kailangan every morning makapaglaba ako.
At after bumili, syempre, lakad mode na uli. Madalas nung wala akong service, naglalakad nga lang ako mag-isa sa ganito kadilim na daan. At fast forward na rin, nandito na nga rin ako sa bahay. Pagdating ko, naabutan ko nga si Kuya Wilt na maglilinis ng kanyang nabakaw. Kapag kagantong may nababakaw si Kuya Wilt, malaking tipid na nga rin para sa amin. At habang naglilinis si Kuya Wilt ng mga isda, eto naman si Kuya Bo na tagpapaturo nga sa kanyang assignment. Pagka ganyan nagagawa siya ng assignment, hindi ko nga tinuturo sa kanya yung sagot. Tinatanong ko nga siya kung ano ba dapat yung magiging sagot at bahala na siya kung mali ba siya o tama siya sa sagot niya. Sa kanya na mismo kasi nanggaling na sabi nga ng teacher niya, mga bata na lang magsasagot at hindi yung mga nanay. Kaya ayan, siya na rin na nagkukusa at inaantay niya nga lang akong umuwi bago magsagot dahil nga hindi siya sigurado sa turo ng kanyang kuya. Kahit na tinuturuan na ng kuya niya, ayaw niya pa rin. Anyway, maraming salamat sa'yo kung nakaabot ka sa part na to ng video ko. Sana sipagin uli akong mag-upload ng video at mag-voice over. Kahit nakapalit nito ay isang timbang labahan na malalabahan ko. Alright. At hanggang dito na nga lang po. Until next video. Thank you for watching.